RB 8484, meron kang karapatang manahuli at anumang iyong na ito ay maaaring magalit sa iyo laban sa anumang. Timbog sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng mga operatiba ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera, si Walter Hanoras Gravamen, 50 anyos sa bayan ng Cabuyao, Laguna. Siya kasi ang itinuturing na top 3 most wanted ng ahensya sa umano'y scam na phishing o ang pag-aalok ng bogus na papremyo o gift certificate. Allegedly, may nare-receive siya ng mga text messages na yung sa redeem na worth about 93,000. And then parang ang tawag natin dito is phishing. Ayon sa PNP, tumawag ang suspect sa biktima noong ika-13 ng Abril ngayong taon at nagpakilala ito bilang empleyado ng isang bangko. Sinabi umano ng suspect sa biktima na mapapalitan na ang kanyang credit card na naglalaman umano ng 93,000 points na maaring gawing gift certificate. Upang hindi masayang, inalok ng suspect na ilipat ang naipon nitong points sa bank account ng biktima. Upang makuha ang nasabing points, kailangan umanong hulugan ng biktima ang account ng suspect ng 250,000 pesos. Sinunod naman ito ng biktima at pinalitan nito ang password ng kanyang account gamit ang password na binigay ng suspect. Without knowing nitong victim, 210,000 dun sa kanyang bank account. So binigyan niya yung OTP? Yeah. Kasi parang itong suspect na siya ay isang employee rin ng bangko. Dahil dito, nagsumbong ang biktima sa ahensya na agad naman nilang inaksyonan. Unang inimbestigahan ng mga pulis ang transaksyon ng biktima at ng suspect. Bigay ng information si Paymaya kung sino ang nag-receive ng pera doon kay Paymaya. So, ngayon, ang binigay na ID nitong suspect ay yung kanyang ID ng driver's license. Kinumpirma naman ng LTO na authentic ang nasabing ID na naging basehan sa pagsasampa ng kaso ng mga pulis sa suspect. Kaya nagpaalala ang PNP sa publiko laban sa mga ganitong modus. Even magpapakilala sila ang bank na employee sila, huwag na rin sila maniwala. It's better na tumawag sila sa bangko kung saan man sila affiliated sa bangko. Tawagan nila kung totoo man na sila ay kailangang i-update yung kanilang account, kailangang i-update yung kanilang OTP. So, para at least makasure tayo na yun totoo o hindi scam. Kaya si Mona Lisa nag-iingat din sa mga ganitong modus. Anya, nabiktima na rin ng nasabing modus ang kanyang kaibigan kung saan 40,000 pesos ang nanakaw umano ng mga suspect mula sa bank account ng kaibigan nito. Nag-aano sila ng mga promos na ibibigay. Pero kung minsan pag yun na yung start, dinidelete ko pinapatay ko agad. Kasi wala namang ano yun, mga nangkukulit lang eh. Kaya naman, lahat ng mga numerong tumatawag na may bogus na alok ay kanyang blinablock kaagad. Mas lalo pag may daming tawag ng tawag, yung mga calls na talagang kailangan ko, yun yung wala, hindi dumadating na bablock nila. Ang suspect ay nasampahan na ng kasong paglabag sa Section 9 ng Republic Act 8484 o ang Access Device Regulation Act of 1998 na may kaugnay sa paglabag sa Section 6 ng Republic Act 10175 o ang Anti-Cybercrime Prevention Act of 2012. Wala namang pahayag ang suspect tungkol sa kinakaharap nitong kaso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.